A DJ cannot play without his turntable, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector. Only by the use of his knowledge in decoding treasure codes inside. Hello lovely people all over the Philippines and in the world. Welcome back to our channel. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan, kaisipan. At ngayong Pasko mga ka-TH, ang aking token sa inyo ay sa paraan ng raffle draw doon sa aking The Good News Daily TV. Ang tanging gawin lamang ay subscribe and make a lot of comments at makasali ka na sa ating raffle draw. Merong maswerteng 5 na mananalo ng maswerteng t-shirt din. Ang t-shirt ay merong print na General Treasure Map sa likod nito at sa harapan nito ang aking maswerte rin na profile pic ng YouTube channel natin na The Surigao Sun. At ngayon ako yung mag-shoutout na sa ating mga kaibigan all over the Philippines and in the world. Alright, at ako yung mag-shoutout kay Juben Baterna, Joaquin Iruesa, The Fourth General Hancha. Maraming salamat sa inyo. Jacqueline Sinaban, Raul Tranchia. Shoutout din kay Francis Balana, Arnie Abiharon, Pangus Sylvester, Bani Cornelio, Silri Lacre. Okay, more shout out going to Moises D. Rio, Piseo Himentiza, Guapo Ko TV, Rigi Kapangpangan, Arlen Palera, and of course to Efraim Berbanya, Joseph Butlig Sibilia, Leonard Bernardo, Maria Deta, Ariel J. Consinsino. And lastly, shout out kina Alfredo Faustino, Alberto Ak-Ak, John Michael Samurai, Presenciano Sibinorio, and to Eric Pristerio. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out lahat sa inyo. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. Okay mga ka-TH, magandang treasure marker na naman ito. Ito ay isang legit marker for treasure sa creek. Karamihan talaga ng treasures ng Japanese, lalo na ang mga giveaway ay nilalagay sa creek bago sila aakyat sa tuktok ng bundok. Kasi karamihan ng malaking deposito nasa tuktok ng bundok yan. Kaya nag-iwan sila sa foothill, kung saan ang foothill ay nandoon ng creek. Nag-iwan sila diyan ng mga tinatawag na giveaway na kung saan kung hindi nila kaya makuha yung big deposit, doon na lang sila sa giveaway muna para makabalik sila ng Japan na meron ding dala na kunting yaman. Hindi failure yung pagpunta. Meaning to say ay itong pag magbiyahe sila ng itong retrieval of their treasure, buried treasure ay siguradong 70% na meron silang makuha. At hindi sila uwi na wala talaga, naluhaan. Kaya merong mga giveaway na. Isang giveaway hanggang 3 giveaway sa bawat treasure site. Okay guys, so ito ay heart-shaped rock na kung saan ay sa palagay ko ay baliktad ang turo ng heart na ito. Okay, pero gayon pa man ay atin pa rin i-decode siya in traditional at saka sa unorthodox style na style ko. Okay? Ngayon, ang unang tingnan natin ay mga marka dito guys. Ito ang letter V na nagbibigay ng direction. That is an arrowhead na nagtuturo siya. Pero meron siyang, ang direksyon niya ay papuntang west, ngunit meron siyang kasalungat. Ito naman yun. At saka ang dulo ng heart ay nagtuturo sa east. Kaya magkabaliktad sila. Ang V ay nagturo sa west. Kaya hindi natin to ipagpaliban ang traditional saka orthodox style sa paghanap nito. Kasi yung traditional method na ang tulis ng heart ang nagtuturo ay marami rin ang nakakuha doon. Ngunit ang distansya nito ang ating ngayon
tatalakayin or ating i-discuss. Alright? So, first thing is, meron akong napansin dito mga katiats. Ito, humihigop siya ng tubig. Ito na butas ay humihigop siya. Kung tingnan nyo guys, katiits ayan, may pumapasok na tubig dyan. Ang ibig sabihin ay hollow. Itong bato na portion dito, meron niyang butas sa ilalim hanggang ilalim, which is meron siyang itong maluwang na parte sa ilalim ng lupa kasi dumadaloy sa kanya, humihigop siya ng tubig. Ito kaya kung meron yan hollow portion sa ilalim, sabihin natin isang chamber, merong chance na nandyan ang item. Kasi itong mga ito guys, minsan ang mga linya ng V, yan ay naka-align sa compass. Kung napansin nyo, ito ay 90 degrees. Kaya tingin ko ay naka-align ito sa compass. Kung atin yan idiretso doon, ayan, i-check nyo sa compass nyo guys kung tama ba tayo na ito'y north, south, west, and east. At kung east ito, tamang-tama talaga to. Nandyan ang item dyan kasi hinihigop niya ang tubig. Ganyan yung technique nung Amerikano na bumisita 1990s diyan sa Gilan, sa malapit sa province of Gilan, na kung saan ay ang style niya ay yung treasure sa Atabay ay binubuhusan niya lang ng tubig ang gilid. Example, ito yung water well or balon at ito yung lupa. Ang palibot lang niyan mga katiits, binubuhusan niya ang palibot niya ng tubig. At kung saan na side yung malakas sumipsip ng tubig, meaning to say, nandun ang chamber sa baba niya. Kasi yung treasure sa balon, sa Atabay, di ba? Karamihan yan ay wala sa Atabay. Nililigaw lang tayo ng hapon. Ang karamihan yan ay nasa labas lamang. Kaya kung merong chamber sa gilid o sa kalayuan ng Atabay, ay pagbuhos mo ng tubig, madali kagad to sipsipin. Sipsipin kagad ng lupa ang tubig kasi hollow siya sa ilalim. Ganyan din ito dito sa tingin ko. Kasi napansin ko yan, bakit ganyan? Umihigop ng tubig ang butas na ito. Kaya malamang ay hollow chamber ang ilalim niyan. At nagkataon pa naman na itinuro siya nitong linya na ito na going east. Sa palagay ko lang yan ay east. Okay, so yan muna ang una natin imbestigahan. Number 1 ito. Ngayon, punta na tayo sa traditional decoding nito. Ang sundin natin ang hugis ng puso. Okay, so ang hugis ng bato ay puso. Hugis ng bato pala. So ito ay puso. At napansin niyo ba mga katiets na ito dito ay nilaliman niya. Nilaliman niya ito na portion. Meaning to say yan ay pointer yan na sekreto lang na sabi niya ay punta tayo dito. Okay? Kahit wala itong dulo ng heart, kahit wala ito, ang sabi ng itong malalim na pagka-carve dito ay diyan ang direksyon niya. Plus ito pa ang dulo ng heart. So dalawa na sila na nagturo na papunta rito. So this is traditional way of locating the treasures digging spot. Okay? Ngayon ang problema natin ay distansya. Okay. Meron tayong nakita diyan na indicator of distance. Sa baba ito dalawang butas. Itong ibang mga butas dito guys na random lang at mababaw, yan ay siyempre natural lang yan. Gawa lang yan ng kalikasan. Ngunit itong malalim dito, iwan ko lang itong isa, mababaw lang to. Itong malalim lang ang basihan natin.
Pero dito naman ay paulit-ulit binabalik yung dalawang butas. So sabihin natin dalawang butas din dito. So the distance can be 5 to 10. Kasi itong V dito, nagbibigay na kaagad siya ng 5 meters distance. And then itong dalawang dot, tigpa 5 meters bawat isa, kaya meron tayong 10 meters. So dalawa ang ating distance, make that dalawa ang ating digging spot papuntang east. Ang una ay 5 meters, ito yan. At ang pangalawang hukay natin, ito dito ay 10 meters. Okay, 10 meters ito. Going to east. Kung yan man ay east. Okay? Ngayon, sabihin natin ay wala. Meron kaagad tayong counter. Kapag wala, dapat hindi tayo mablangko. Okay, so sa palagay ko itong 5 to 10 meters distance ay nasa gilid na yan ng creek, meaning wala ng tubig. Kaya pwede na tayong maghukay doon. Kasi 5 to 10 meters nasa dry land na yan. Siguro mga damo na ang nandyan, mga damo pwede nang maghukay kasi wala ng tubig. Okay, so ito yung ating number 2 na approach or atake. Number 1 itong sa hole. Investigate lang to dito guys. Huwag ka agad maghukay. Investigahan nyo lang. Tusukin nyo yan ng mahaba na kabilya. At kung malalim at hollow ang loob nyan, yun na ang oras para hukayin yan. Okay, ngayon punta tayo sa very unorthodox na paraan sa paghanap nito ay going the opposite way. Opposite siya ng heart. Okay? Ngayon, ang ating sundan ay itong letter B. Meron akong napansin dito guys na itong side na to at saka itong side na to, mas mahaba to na side. Itong pangalawa, ito guys, ito na side ay mas mahaba kaysa side dito. Kaya pwedeng pointer yan sa treasure, lalo na naka-align yan sa south. Ngayon, itong malalim naman dito na dot, pwede yan ipagpalagay natin na dito siya. Kaya kung ganyan ang nangyari, na nandyan ang dot, itong hole dito, meaning to say ay dito ang ating direksyon, ito. Okay guys, kasi kung nasaan man yung dot, example ito yan na linya, and then nandito siya na banda, meaning ang direksyon ay dito tayo. Lalo na mahaba na parte ito ng V. Ito guys, so mahaba to kumpara dito sa kabila. Kaya kung saan man ang mahaba na linya, yun natin sundin. So dito yan, papuntang south. Ngayon ang distansya ay ganun pa rin. Start sa 5. Start tayo dito. Example, ito yung 5 meters. So kaya tayo dyan, test dig. And then kung wala, atin pa rin pagbigyan ng importansya itong mga dalawang dot na nakalagay. So, pangalawang digging spot is 10 meters going south kung tama man tayo sa calculation ng direksyon. Okay, so ito na yung ating pangalawang paraan ito sa paghukay. Itong una kasi ay investigasyon lang yan. So ito talaga ang pangalawa. Lagyan lang natin to ng number 3 na atake. Okay, number 3 attack natin ay going to south in very unorthodox. Okay, ngayon guys ay mag mirror image na tayo. Ito palagi ang gawin natin sa treasure hunting. Yung mirror image, baliktarin kaagad natin. Meaning to say ay dito na ang point ng heart. Nakaganyan na yan. At diba guys, tingnan nyo kung ganyan ang mangyari na baliktarin natin. Magkapareho na sila ng letter B ng tinuro. Ito guys, so
So ito na yung tulis niya. Ito na yung likod niya. O, di ba itong letter B ay magka-vibes na sila. Pareho na ang tinuturo nila. So ganun pa rin na distance ang ating gawin. Dahil ang B ay 5 meters, umpisa kaagad tayo sa 5. Which is malaki ang porsyento na makakita tayo dito or makahukay ng buried treasure kasi V siya at itong dot dito ay yan ay 5 din. Okay, kaya ito yung ating first digging hole going west. Ngayon kung wala dyan, ang ating final digging spot ay 10. Saan ba tayo kumuha ng 10? Meron kasing mga dalawang butas dito, ganun din dito sa itaas. Kaya diyan tayo kumukuha ng distance kasi baka totoo yan na butas na gawa ng hapon, yung dalawang butas na yan. Okay, pero ito yung pangalawa lamang na digging spot, ang 10 meters. Una itong 5 dito. At meron nga pala dito mga katiats, picture na kasama ng yung heart-shaped rock sa creek. Wala nga lang sketch kung saan ito banda, kaya sa aking palagay lang, kung ito'y nasa distance ng heart na marker doon sa creek na ating na-analyze, kung ito ay nasa distance na 5 to 10 meters, pwedeng ito ang digging spot niyan. Kasi naka-triangle talaga yan na bato, ginawa nila. Ang space sa gitna ay naka-triangle. Kaya pwedeng dito hukayin ang treasure sa sentro mismo. Okay, at ito rin isang picture pa na kasama sa picture ng heart doon sa creek. Ito'y dalawang linya na kung saan merong dot sa gitna. I make that sa may bandang tail. Ang kahulugan nito guys ay papunta rito sa distansya na 10 meters. Kaya kung ang tinuturo nito ay ito na triangle na bato na kung saan triangle din ang space at nilagyan din ng triangle sa gitna, kaya dubli-dubli na nagsasabi na treasure on the spot diyan sa triangle na yan. Kaya itong spot na ito guys ay hot spot. Kung ito ang tinuturo ng 10 meters na to, ay jackpot na yan. At kung yan din ang tinuturo noong heart-shaped rock sa creek, kung ito rin, meaning to say ay okay, jackpot na tayo dyan. At congratulations to you in advance mga katiets. So ito yung triangle, may triangle pa na stone sa gitna, dubli-dubli na ang pagsasabi niya na treasure on the spot, treasure under, or treasure below. Kaya lang ang paghukay dyan ay malaki na hukay. Ito, ganyan na hukay kalaki guys. Nasa 1 or 0.1 to 2 meters kung pwede. Okay, so balik tayo doon sa heart-shaped rock. Okay, so talagang very unusual itong number 3 natin. Ito naman dito sa ating last na paraan ay mirror image. Binaliktad lang natin kasi karamihan ng kanilang arrow at kanilang mga sign ay baliktad. Kagaya rin yan sa pagsulat nila ng mga libro, doon sila nagumpisa sa likod. At kung magsulat sila ay magumpisa din sa kanan papuntang kaliwa. Kaya kahit sa mga simbol na nilagay nila ay baliktad guys sa ating pag-iisip. Alright guys, so yan lang ang aking paraan sa paghanap dyan ng item. Ang atin lang ay kung maghanap talaga ng ganyan, ay wag natin isipin na nandyan kaagad yan kasi maraming kombinasyon yan. Parang tumataya tayo sa swordress, mayroong pang rumble, straight, liabi. Kaya ganun din sa treasure hunting, kung tingmintis natin ang hukay, hindi natin matutumbok. Lalo na pag ang nagbaon yan ay mga itong mahilig sa puzzle. So talagang bibigyan tayo ng problema. Pero sa tulong ng may kapal at ng mga anghel na
nandito, nakatira sa atin, na nakikisama sa atin sa daigdig na ito. Sa tulong nila ay matagpuan natin yan without using any detector or any scanners. Alright, just believe. Blessed are those who believe without seeing. Sabi diyan sa Matthew. Ako magpaalam na, Surigao-san. May the fortune be with you guys. Take care of yourselves. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.